May mga pangyayari sa buhay natin na nagaganap pero hindi natin alam ang dahilan. Lalo na kung ang nangyayari ay masama at hindi inaasahan. Madalas naghahanap tayo ng masisisi sa nangyari pero tama nga ba ang manisi? O sadyang meron talagang may kasalanan sa mga nangyayari? Si Grace, hindi niya sinisi ang kahit na sino o kahit pa ang dagat matapos nitong kunin ang mga magulang niya. At sa kwentong ito, ilalahat niya ang karanasan niyang tuluyang bumago sa kanyang buhay. Ito ang kwento ni Grace at ang kwento kung ano nga ba ang katotohanan sa itinatagong ampon ng bago nilang kapitbahay. Tatay! Tatay! Sa wakas nakauwi na rin po kayo. Akin na po yung bitbit niyo. Ikaw talaga, anak. Bakit mukhang excited kaya tang umuwi ako, ha? Ang bigat naman po nitong dala niyo. Ano po kasi? Tay, may papakita po ako sa inyo. Talaga? Ano naman yon? Teka po, ibaba ko lang po tong dala niyong mga isda. Ay, ang bigat. Kayo po talaga, tatay. Dapat hindi na po kayo masyadong nag-uuwi ng maraming isda. Ang dami na po nating dinaing na isda dyan sa labas, oh. Bala ko kasi ang ipaksiw di ba, paborito mo tong isdang tulingan? Oo nga po. Pero masyado na pong pagod ang balikat niyo sa maghapon. Kayo po talaga, tay. Masyado niyo na po akong binibaby. Baka mamaya masanay ako niyan. Yun naman talaga ang gusto ko Ikaw lang ang nag-iisa kong anak at ang anak ko pa sa babaeng pinakamamahal ko. Kaya hayaan mo na akong ibigay ang lahat na makakaya ko para sa'yo. Tatay naman, wag niyo naman po akong paiyakin. O siya, sige. Ano ba kasi yung gusto mong ipakita sa akin? Ay, ito po, tay. Teka lang po, at kukunin ko sa bag ko. O siya, sige. Uupo lang muna ako rito. Teka po. Ito po, tay. May certificate po ako, tsaka medal. Talaga? Patingin nga ako, nak. Wow, grabe. Nanguna ka sa math quiz, B? Opo, tay. At saka yung medal, second honor po ko sa classroom namin. Hiyaan niyo po, sa susunod, ako nang mangunguna. Naku, anak. Walang problema kung pangalawa ka sa klase nyo. Para sa akin, ikaw pa rin ang number 1. Tatay naman Gusto ko pong manguna para lalo niyo pa po akong ipagmalaki. At saka, nagsusumikap po kayo para sa akin. Kaya gusto ko po na masuklian ang lahat ng paghihirap niyo para sa akin. Naku, napakabait naman talaga ng anak ko. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na nagkaroon ako ng napakabait na anak At nagpapasalamat din po ako na meron akong napakabait na tatay. Kahit na hindi ko man nakilala ang nanay ko dahil maaga siyang namayapa, masasabi kong napakaswerte ko pa rin para magkaroon ng napakabuting ama. Kung ako ang buhay ni tatay, siya naman ang buhay ko. Kami ang sandalan ng isa't isa. Habang abala siya sa pangingisda, ako naman ay abala sa pag-aaral ng mabuti. Sa araw-araw, palagi kaming masaya. Noong bata pa ako, akala ko magiging masaya na kami habang buhay. Hindi ko akalain na darating ang araw na matatapos din pala ang kasiyahang yon. Hinding-hindi ko makakalimutan yon. Maulang gabi, habang abala si Lola Badet sa pagluluto ng sinabawang isda. Ay, Golpo! Saan ka pupunta? Sobrang lakas ng ulan na! Saglit lang po ako, Nay. Iyaan ko lang po yung bangka mula sa tubig. Nako, ang tagal mo nang mangingisda pero hindi mo pa rin napansin kanina na uulan. Hindi mo pa inahon yung baka mo bago ka umuwi. Saglit lang naman po ako, Nay. Hindi pa naman ganun kalakas ang ulan, O siya, sige, bilisan mo't maluluto na tong sinabawang isda. Sige ho. Tay, wag na po kayong umalis. Lumalakas na po yung ulan, Pasensya ka na, anak, ha? Kailangan kong iahon ng bangka kundi aanurin yun ng tubig palayo. Wala akong ipambabayad sa bangka. Sige po, pero mag-ingat po kayo, Oo naman. Huwag ka mag-alala, ha? Nako,
Kapag ganyang malakas talaga ang ulan, hindi ko maiwasang mag-alala sa tatay mo. Ang asawa niya kasi, kinuha rin ng dagat sa kasagsagan ng malakas na ulan. Si nanay po? Oh, hindi mo lang alam kung gaano nagdusa ang tatay mo nung araw na mawala ang nanay mo sa kalagitnaan ng masamang panahon. Ay, nakakaawa siya. Ang liit-liit mo pa nun. Siguradong masakit po talaga yun, Lola. O siya, titignan ko ng niluluto ko. Ay, nako, sana bilisan ng tatay mo para naman makakain na tayo ng sabay-sabay. Nag-abang ako kay tatay habang nasa harap ng bintana. Palakas na ng palakas ang ulan at nag-uumpisa na akong kabahan dahil hindi pa rin siya nakakauwi. Halos mabasa na ang ulo ko sa kakatanaw sa labas ng bahay namin para lang makita kung pabalik na ba si tatay. Pero wala talaga siya. Lola Badet, bakit po kayang tagal ni tatay? Sobrang lakas na po ng ulan, oh. Nako, baka sumabit na naman yun sa mga kasamahan niya. Baka tumulong na naman siya. Si tatay talaga na sobrahan sa bait. Nagugutom ka na ba? Halika na't mauna na tayo kumain. Hindi pa po, Lola. Hintayin ko si tatay na makauwi. Sabay po kaming kakain. Ay, ikaw talagang bata ka. Nasobrahan ka rin sa pagiging malapit sa tatay mo. O siya, sige. Mauuna na ako sa inyo at kailangan ko pang uminom ng maintenance ko. Sige po, Lola. Hintayin ko po si tatay. Ay, Grace, buksan mo pinto. Baka tatay mo na yan. Sige, oh. Grace! Nako, nasaan ang Lola Badet mo? Bakit, Holo? Basta tawagin mo ang Lola Badet mo. Lola, nandito po si Lolo Henry. Ay, Henry, bakit nandito ka? May problema ba? Kasi, nandito si Grace. Hindi ko masabi. Nako, kung kabastusan na naman yan, huwag ka nang magsalita pa. Ano ka ba naman? Hindi to kabastusan. Ang tatay kasi niya, si Golpo. Huwag ka nang magpahinto-hinto pa sa mga sinasabi mo. Bilisan mo't kinakabahan na ako. Si Golpo. Tinangay kasi siya ng malakas na agos ng tubig. Nahampas siya ng alon na tumama ang ulo niya sa bangka na inahon niya. Ano ka mo? Mahabaging Diyos ng dagat. Lola, may masama po bang nangyari sa tatay ko? Diyos ko po, Apo. Apo, dito ka lang at huwag kang aalis dito sa bahay, ha? Pupuntahan ko ang tatay mo. Halika na, Badet. Kahit sinabi na ni Lola na huwag akong sasama, naging matigas ang ulo ko at sumunod pa rin ako sa kanya. Habang tumatakbo sa sobrang pagkataranta ang lola ko, sumunod ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang tumatakbo sa puting buhanginan at sa gitna ng masungit na panahon. Wala akong pakialam kahit pamalabo na ang paningin ko dahil sa mga pinaghalong luha at tubig ulan. Ang tanging nasa isip ko lang noong mga oras na yon ay ang tatay ko. Hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa dalampasigan. Iyak ng iyak ang lola ko nang makita ang anak niya na wala ng buhay. Yung araw na yon, ang pinakamasaklap na naranasan ko sa buhay ko. Ilang taon ang nakalipas, hindi naging madali ang pinagdaanan namin ni Lola Badet pero masasabi kong pinatatag kami ng karanasang yon. Apo ko, hindi ka na ba talaga tutuloy sa kolehiyo? Opo, Lola. Naawa po ko sa inyo eh. Matanda na po kayo para magtinda pa ng isda sa palengke. Dapat nga po sa edad nyo, retirado na ho kayo eh. Hayaan nyo na po akong magtaguyod para sa ating dalawa. At saka 4 na taon na simula nung makagraduate ako ng high school. Ay, matanda na po ako kung papasok ako ng kolehiyo. Nako, sino nagsabi sa'yong matanda ka na para mag-aaral? Iha, bata pang 20 anyos, Grace. Lola naman. O siya, sige ho. Kapag nakapag-ipon po ako ng pera, kukuha po ako ng 2 taon na vocational course para naman matahimik na po ang konsensya nyo. Alam mo naman kasi, Apo, pangarap talaga ng tatay mong mapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi kita kayang iwan ng hindi pa maayos ang buhay mo. Ayokong tumanda kang gaya ko na nagtitinda lang ng isda sa palengke. Lola, wag po kayong magsalita ng ganyan, hindi pa po kayo mawawala. Hindi nyo pa po ako iiwanan. Sige ho, hindi na nga talaga ako magkukolehiyo. Ano ka ba namang bata ka?
Tumatanda na ako. Darating talaga ang araw na yun. Kapag hindi ka nag-aral, bahala ka. Mumultuhin talaga kita. Gabi-gabi kitang tatabihan at kukonsensya na hindi mo tinupad ang hiling ko. Lola naman eh. Ay, bahala ka nga dyan. Ang mabuti pa umalis na tayo at kunin na natin yung huli ng apo ni Henry. Mabuti pa nga ho, kaysa kulitin niyo ako ng kulitin. Siya nga pala, Grace. Naalala mo ba yung si Alicia na bagong lipat bago namatay ang tatay mo? Opo Lola. Yung ampon nilang bata, naalala mo ba? Opo. Bakit naman po bigla kayong naging curious sa kapitbahay natin yun? Halos hindi naman lumalabas yung si Aling Alicia, tsaka yung ampon niya. Si Mang Rolly lang ang lumalabas para mangisda eh. Eto na nga. Usap-usapan ngayon ang biglaang paglabas ng ampon nila. Ang sabi, napakagwapo raw. Talaga? Sa wakas pala pinalabas na nila yung bata. Wala na po bang nakakahawang sakit? Yun kasing usap-usapan dati kaya hindi siya pinapalabas eh. Wala naman. At saka hindi na siya bata. Binata na. Siguro nga kasing edad mo. O mas bata pa ng kaunti. Ay Lola, na-curious tuloy ako makita siya. Sana nga makita ko rin siya. Alam mo Lola, tara na nga ho. Napachismis pa tuloy tayo. Naging malaking usap-usapan sa buong isla namin ang biglaang paglabas ng anak nila Aling Alicia dahil sa loob ng 10 taon, nakakulong lang ito sa bahay nila. Bago namatay si tatay, lumipat sina Aling Alicia at Mang Rolly sa isla namin. Magiliw at mabait ang mag-asawa. Mahilig din silang makipagkaibigan pero wala silang anak. Ang usap-usapan ay hindi na sila magkakaanak dahil baog si Aling Alicia. Pero nang mamatay si tatay, sumunod ang balitang may napulot daw silang bata. Ang batang yon ay pinalaki nila at tinuring na tunay na anak pero hindi nila pinapalabas at hindi rin pinag-aral. Maraming mga haka-haka tungkol sa kanya kasi syempre nakaka-curious nga naman kung bakit hindi siya pinalalabas ng bahay. Isang umaga habang nasa palengke at nagtitinda ng isda, natigilan ako sa kung sino ang bumili sa amin. Ano hong sa inyo? Galunggong, alumahan, tulingan? Eto, tahong? Galunggong po, kalahating kilo lang. Sige. Ikaw bang pipili ng isda? Ako na ho. Sige. Hetong plato, ilagay mo dyan yung mga isdang mapipili mo. Sige ho. Siya nga pala, hindi ba't ikaw ang anak ni na Aling Alicia at Mang Rolly? Opo. Wow, ang laki mo na. Hindi naman po masyado. Taka, mag-aaral ka na ba? Hindi po. Kung ganun, tinuturuan ka siguro nila Aling Alicia kasi hindi naman na sila bumabata eh. Heto po ang isda. Ay, akin na, titimbangin ko. Pasensya ka na, medyo naging madaldal na ba ako? Medyo. Hindi ka pa siguro sanay na makipag-usap sa iba, no? Opo. Siya, sige, hetong isda. Bayad ko po. Maraming salamat sa pagbili Balik ka rito, bibigyan kita ng discount sa susunod. Salamat po. Ay, apo, hindi ba't anak ni Alicia yon? Opo, Lola. Ang gwapo nga pala talaga niya, no? Pero hindi na siya mukhang bata eh. Parang kaedad ko lang yata. Oo nga. Sayang at hindi ko masyadong nakita ng malapitan. Nakausap mo ba? Opo, kaya lang masyado pong mahiyain eh. Sa tingin ko, pinalabas lang nila Aling Alicia yun para matuto siyang makisalamuha sa ibang tao. Siguro nga. Pero ang hirap din kasing mahusga, no? Nahiya tuloy ako kasi kinakausap-kausap ko pa eh. Mukha yata kong chismosa nun, Lola. Medyo. Ang magandang balita na lumalabas na ang anak ni Aling Alicia ay kaagad na palitan ng masamang balita. Nalaman kasi namin na kaya lumalabas na si Randy ay dahil nagkasakit na si Aling Alicia at kinakailangan na ni Randy na tumulong sa kanilang mag-asawa. Isinama ni Mang Rolly si Randy sa dagat kung saan nangingisda sila kasama ang iba pa. Ilang kilo ng galunggong ang kukunin niyo para ngayong araw, Grace?
10 kilo lang, Holo. 10 lang. Bakit, Holo? Hindi ba kapag ganitong mga araw mahina ang huli nyo? Kaya 10 lang, ho, at baka hindi na mabigyan yung iba. Ayaw naman namin na maging gahaman. Oo nga pala, hindi ko pa naikukwento sa inyo. Bakit, ho? May balita pa ba kaming hindi nasasagap? Nako, mainit-init pa kasi ang balita dahil kakaahon lang. Ano nga ho yun, Lo? Eto na nga. Di ba ilang araw nang mahina ang huli? Parang milagro na kaninang madaling araw habang nanguhuli sila ng isda. Bigla na lang dumami ang huli namin. Po? As in, Lolo? Oo, nako. Kung nakita mo lang ang dami ng isda kanina. Di ba ang sabi niyo ho kapag ganyan, may mangyayaring delubyo? Naku, mag-ingat po kayo sa dagat Ang importante ngayon, masaya dahil maraming huli. Naku, ewan po, Lolo. Parang kinabahan po ako bigla Huwag kang kabahan. Sa loob ng ilang dekada na nangingisda ako. Ilang beses na rin namang nangyari yan, pero wala namang masamang nangyari. Sana nga ho, Lolo. Teka. Gawin niyo na pong 15 kilo. Marami pong bumibili ng galunggong ngayon Ay sige, kahit gawin mo pang 20 yan. Baka naman hindi na namin maubos. O siya, sige. Papabagsak ko na lang ang mga isda nyo rito mamaya. Nasaan nga pala ang lola mo? Nagbanyo lang ho, Lolo. Naku, lola mo talaga. Madalas nagbabanyo kapag nandito ako. May balisaw-saw ba ang lola mo? Wala naman po. Napacheck up na naman po namin sa doktor kasi nga madalas maihi pero ang sabi, bumaba na kasi yung pantog niya dahil sa katandaan. Kawawa naman siya. Dapat pabaunan mo na lang ng arenola rito. Hoy, Henry! Anong sinasabi mong pabaunan ng arenola? Kung hindi ka ba naman siraulo, paiihin mo ako dito sa maraming tao? Hindi naman siya ganon. Mas madali kasi kung may arenola para hindi ka na maglakad ng malayo papunta rin sa banyo. Ikaw ang nakaisip, ikaw ang gumawa. Aba, ipapahamak mo pa ako. Baka wala pang bumili ng isda sa amin dahil sa kababuyang naiisip mo. Ay, umalis ka na nga. Marami ka pang gagawin, hindi ba? Bahala ka kung kaya mong sundin ang suwestyon ko. O siya, sige, mauuna na ako. Bibigyan ko na lang kayo ng libreng isda, Grace, ha? Mukhang nagalit pa sa akin ng my loves ko. Anong may labs ka dyan? Gurang ka na, Henry? Gurang ka na rin, oy! Napailing na lang ako sa bangayan nilang dalawa. Pero kahit naman ganyan silang dalawa madalas, sila pa rin ang parating nagdadamayan. Noong namatay si tatay, si Lolo Henry ang nandyan para alalayan si Lola Badet sa kalungkutang kanyang pinagdaanan. Siya rin ang nagsabi na huwag daw susuko si Lola sa buhay dahil may apo pa siyang umaasa sa kanya. Hanggang sa parang nade-develop na si Lolo Henry kay Lola Badet. Kaya lang, ang lola ko, ayun, at manhid. Nagpatuloy ang magandang hulihan ng isda. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyayari dahil buwan ng Hunyo at medyo malakas ang alon kaya mahina rin dapat ang huli ng isda. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin naman ang mga mangingisda dahil hindi sila nawawalan ng huli. Kaya lang, para sa akin, kakaiba ang nangyayari. Ang lakas na naman ng ulan, Lola. Kaya nga, huwag na muna tayo magtinda at manatili na lamang dito sa loob ng bahay. May bagyo kasi kaya ganyan. Mabuti pa nga ho, sa susunod na araw na lang tayo magtinda. May makakain pa naman tayo Pero, alam mo Lola, kapag ganitong bagyo, hindi ko talaga maiwasang maalala si tatay. Ako rin naman, Apo. Ang kaibahan lang, dalawang naaalala ko. Ang nanay mo at ang tatay mo. Hindi ko maiwasan na malungkot para sa iyo dahil ang bata mo pat nawalan ka na ng mga magulang. Nakakalungkot po talaga, Lola. Pero siguro kapalaran ko na talaga yon. Ang importante, may lola pa rin ho ako. At malakas ang pakiramdam ko na matagal pa po kayong mabubuhay. Hanggang 100 years old pa po kayo, 'di ba? Ay, grabe ka naman. Hindi ako papayag na aabot ako ng hanggang ganyang edad. Ay, hihintayin ko lang na ikasal ka at magkaanak. Pagkatapos, pwede na akong mamaalam. Lola naman
Kapag nagkaroon ka na ng asawa at anak, paano na lang ako? Ayokong maging pabigat sa'yo. Hindi po kayo magiging pabigat sa akin, naalagaan ko pa rin po kayo. At saka, bakit po ba asawa na kaagad ang nasa isip ninyo? Mag-aasawa ko kapag 30 anyos na ako. Huwag ka namang lumampas sa kalendaryo bago mag-asawa ha. Baka mahirapan ka na magkaanak niyan. Dapat nga nag-aasawa ka na eh. Grabe naman po sa nag-aasawa na. Bata pa ho ako, 20 anyos lang ho ako, Lola. Gusto ko pa pong sulitin ang pagiging dalaga ko. O siya, sige. Kung ano naman ang gusto mo, susuportahan kita eh. Badet! Grace! Si Lolo Henry, hinahanap ka na naman. Lintik na matanda yan. Hindi na talaga ako tinantanan. Ang tanda na, nililigaw-ligawan pa ako. Lola, age doesn't matter naman pagdating sa pag-ibig. Badet! Grace! Papasukin niyo ako, dali! May dala ako mainit na kaldero! Sige ho, Lolo. Eto po, pasok po kayo. Ano po ba yung dala nyo? Nagluto ang anak ko ng mainit na champurado. Dinalang ko kayo. Masarap to dahil tsokolate ang ginamit niya. Pero teka, Lo. Bakit naman ho parang buong kaldero yatang dinala nyo? Dinala ko nga ang kaldero, pero syempre, nakakain na naman ng mga tao sa bahay namin. Mahirap naman kasi kung sa bangko ko ilalagay. Baka matapot, tsaka mabasa. Lakas kaya ng ulan. Ang lakas nga po ng ulan tapos pumunta pa kayo rito. Kayo talaga. Matigas din ang ulo ng matandang yan. Kapag ikaw nagkasakit sa ginagawa mo, paulang ka ng paulan. Ay, salamat sa concern, my loves. Huwag ka mag-alala. Malakas pa ang katawan ko at mahaba pa ang buhay ko para sa'yo. Kaya pa nga kitang ipasa sa likod ko Hindi naman ako lumpo para ipasan sa likod. Malay mo naman pag masakit ang tuhod mo. Handa kitang ipasa sa likod ko. Ay, tumigil ka nga riyan. Baka hindi ako makapagpigil sa pigain kita. Halata naman kay Lola Badet na kinikilig siya kay Lolo Henry pero pinipigilan lang niya. Hindi ko alam kung anong pumipigil kay Lola Badet na tanggapin na lang ang pag-ibig ni Lolo Henry dahil pareho naman silang biyudo't biyuda. Pero siguro dahil nga sa katandaan nila. Nang matapos kaming kumain ng champurado, sakto namang tumila ang ulan. Palabas na si Lolo Henry nang makarinig kami ng malakas na sigawan, mga nag-iiyakan at parang mga natatarantang tao. Kaya naman minabuti naming tingnan kung ano ang nangyayari. Pero laking gulat namin nang may dalawang lalaki ang nakahandusay sa buhanginan. Parehong patay. Mabaging Diyos, anong nangyari? May nalunod na naman. Naku Lola, hindi po yata basta nalunod lang. Tingnan niyo ho yung kamay ng isang lalaki putol. Diyos ko, nakakadiri. Ano bang nangyari sa mga yan? Ito na nga bang sinasabi ko pagkatapos mamigay ng maraming isda, biglang mangunguha ng buhay ang dagat. Nako Grace, sinabi mo pa. Naalala ko nung dalaga pa ako. Ganito rin ang nangyari dito sa atin noon. Ay nagbigay ng napakaraming isda pagkatapos bigla na lang may sunod-sunod na namamatay. Ang sabi, yung aswang ng dagat ang may gawa. Naging darang tawag sa kanya. Aswang ng dagat? Naku, imposible naman ho yata yan, Lola. Sa dami ng mga naliligo dyan sa dagat, lalo na ngayong summer, wala namang aswang na kumakain ng tao. Kung isa ka bang mamamatay tao, papatay ka kapag maraming makakakita. Siyempre ganun din yon. Sa bagay, tama nga ho kayo, Lola. Pero kung aswang nga ng dagat, bakit hindi sila kinain? Kamay lang ang nawawala dyan sa lalaki, Ay, teka. Nandiyan na si Henry. Baka may nasagap na siyang balita. Walang ibang nakakita sa nangyari bukod kay Randy. Nakita raw niya na nahulog si Totoy sa umaandar na bangka. Pagkatapos sinubukan siyang tulungan ni Goyong. Imbis na matulungan pareho silang nahulog. Ano ka mo? Paano nakita ni Randy yung pangyayari? At saka, bakit hindi man lang niya tinulungan? Tinanong ko na rin yan. Sabi niya sa akin, dadaong din daw niya sana yung bangka niya dahil malakas nga ang hangin. Doon niya raw nakita. Di siya kagad nakatulong dahil magkalayo sila. Nako, kawawa naman pala itong dalawang mangingisdang ito. May dalawang pamilya na naman ang kinuhaan ng buhay ng dagat. Lola, alam niyo po, totoo po siguro talaga yung aswang ng dagat. Bakit bigla kang naniwala?
Kasi ang nangyaring to, parang nangyari na sa nanay at tatay ko. Naku, oo nga po. Naalala ko nung bago mamatay ang nanay mo, sagana rin ang hulihan ng isda at ganun din ang pagkamatay ng tatay mo. Parang ginagawang pain ng aswang ang mga isdang nahuhuli nila para may mahuli rin silang tao, no? Huwag niyo nang isipin yan. Talagang ganyan talaga ang buhay. Hanggang dyan lang talaga kasi ang buhay nila. Wala tayong magagawa kung tapos na at wala nang karugtong ang istorya nila. Hindi yan dahil sa aswang ng dagat. Dahil kung totoong may aswang ng dagat, di sana wala na tayong matatagpo ang katawan at nakain na nga niya. Imbis na bigyan pa nga ng kahulugan ang mga nangyayari matapos ang saganang huli ng isda, ang pinaniwalaan na lang talaga namin ay ang sinabi ni Lolo Henry. Tama nga rin naman kasi siya. Kung talagang oras na ng tao, walang makakapigil sa kamatayan nila. Pero hindi namin maiwasang mas lalong magtaka, lalo na nang sa sumunod na mga araw, nabawasan na ang huli ng mga isda. Parang sinadya dahil nakakuha na ng buhay ang dagat. Ilang linggo ang lumipas kung kailan araw ng kamatayan ni tatay. Abala ako sa paglalakad-lakad sa dalampasigan habang pinapanood ang malakas na alon ng dagat. Ganito ang ginagawa ko sa tuwing araw ng kamatayan niya. Kinakausap ko siya sa tabing dagat, nagbabaka sakaling maririnig niya ako. Tay, kumusta na kayo ni nanay dyan? Sana ginagabayan niyo po kami ni Lola. Sino kinakausap mo? Ay, kabayong mabantot! Ano ka ba? Bakit bigla-bigla ka nalang lumilitaw dyan? Pasensya ka na. Nagtataka lang ako kung sino kinakausap mo eh. Wala naman tao. Kinakausap kong tatay at nanay ko na nasa dagat. Ha? Nasaan sila? Hindi ko naman sila nakikita. Ano ka ba? Hindi mo naman talaga sila makikita dahil patay na sila. Ay, patay na sila pero kinakausap mo pa rin. Paano yun? Nako, mukhang hindi yata nasabi sa'yo yan nila Aling Grace at Mang Rolly. Sige, ganito ipapaliwanag ko sa'yo. Kapag namatay ang tao, sumasakabilang buhay sila at napupunta sa langit. Oo, hindi natin sila nakikita pero baka sakaling nakikita nila tayo. Kaya kinakausap ko sila kasi baka naririnig nila ako kahit hindi ko sila naririnig. Iniisip mong multo na sila? Kung pumunta na sila sa langit na nasa itaas naman at malayo sa atin, paano mo nasasabing maririnig ka nila? Naku po, ang hirap mo palang kausapin. Hayaan mo na nga ako, kinakausap ko pang tatay ko eh. Death anniversary niya kasi ngayon at palata kung taon-taon ko siyang bibisitahin dito sa dagat. Ewan ko rin sa'yo, hindi kita maintindihan. Pero sige, bahala kang kausapin ng tatay mo. Hindi naman siguro bawal na maglakad-lakad rin ako sa tabing dagat, di ba? Hindi naman. Pero sana huwag ka namang dumikit sa akin. Oo, pero dito ko gusto eh. Dito banda kasi namatay si tatay eh. Kaya mo na ako rito. Magkukunwari na lang akong bingi. Hinayaan ko na lang si Randy imbis na makipagtalo pa sa kanya. Sinubukan ko na lang sa abot ng makakaya ko na lumayo sa kanya para hindi niya masyadong maririnig ang sasabihin ko. Pero dahil nakakailang talagang magsalita habang may taong panay ang sunod sa akin, hindi ko na nagawa pang sundan ang pagkausap ko kila tatay. Kinausap ko na lang sila gamit ang isip ko at naupo sa tabing dagat habang pinapanood ang buwan. Pero ang hindi ko inaasahan, tatabi rin siya sa akin. Bakit hindi ka na nagsasalita? Akala ko ba maglalakad-lakad ka? Bakit ngayon umupo ka na sa tabi ko pa? Bakit? Bawal ba? Oo, bawal. Bakit naman bawal? Hindi mo naman ito pag-aari ah. Bahala ka nga dyan. Bakit nasungit mo ngayon? Nung una tayo nagkita, ang daldal mo naman. Ngayon ikaw na madaldal. Hindi naman ako masungit, no? Sadyang gusto ko lang mapag-isa sa ngayon dahil nga kinakausap ko ang tatay at nanay ko. Sa tingin ko, hindi sila ang kaya mong makausap sa ngayon. Pwede mo akong kausapin kung gusto mo. Gusto mo ng kausap? Gets ko na. Sana sinabi mo kanina na gusto mo ng kausap. Ikaw ang may kailangan ng kausap, hindi ako. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Ala, teka, huwag kang umalis. Aaminin mo na ba na gusto mo ng kausap? Oo, medyo. Gusto ko nga ng kausap.
Sus, gusto mo lang pala ng kausap, hindi ka na lang nagsabi. Akala ko mahihain ka. Mahihayin ako nung una. Bigla mo kasi akong kinausap kahit di naman tayo masyado magkakilala. Siyempre, nahihiya talaga ako. Sa bagay, medyo naging chismosa rin talaga ako noon. Hindi ka ba natatakot? Saan naman ako matatakot? Sa dagat. Hindi mo ba naririnig ang usap-usapan na may aswang ng dagat? Hindi ko alam. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa aswang ng dagat. Pero kasi, buong buhay ko nakatira na ako rito eh. Kaya, hindi na ako natatakot sa dagat. Sa bagay, tama ka. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong gagawin mo kung sakaling makita mo ang aswang ng dagat? Teka nga, ba't ganyan ang mga tanong mo? Nakita mo na ba? Hindi naman. Ako kasi ang natatakot para sa'yo eh. Kababaeng tao mo pero ang lakas ng loob mong maglakad-lakad rito na mag-isa. Ngayon concern ka na sa akin. Kahit sino naman siguro mag-aalala kung makakita ng babaeng kagaya mo na naglalakad-lakad sa tabing dagat na ganitong may balitang may aswang ng dagat. Naku, ewan ko sa'yo. Konti na lang talaga iisipin ko na may gusto ka sa akin. Ganun? Ano namang gugustuhin ko sa'yo? Ha? Ano? Kung masyadong advance ko mag-isip, gusto ko lang na makasigurong wala nang mamamatay ulit dito sa isla natin. Eh di magbabantay ka na parati dito sa dagat. Oo, kung kinakailangan. Kakaiba ka rin, ano? Misteryosong ninitaan lang ako ni Randy matapos ng mahabang usapan namin na para sa akin noong gabing yon, walang kwenta. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong napagtanto na totoo ngang sinasabi niyang magbabantay siya sa dagat. Sa tuwing lumalabas kasi ako ng bahay, parati ko siyang natatanaw na nagbabantay nga sa dalampasigan. Kung hindi siya sumasama sa mangingisda, nakaupo siya sa tabing dagat. Mula umaga o kahit gabi, nakakapagtaka ang ginagawa niya. Hindi rin ako sigurado kung umuwi pa ba siya. Pero isa lang ang sigurado ko. Totoo ang sinasabi niyang nag-aalala siya para sa kaligtasan ko noong gabing yon. Isang gabi hindi ko na natiis ang pagbabantay niya sa dagat. Nang lumabas ako sa bahay namin at nakita ko siya, agad ko siyang tinawag. Psst! Randy! Oh, Grace, ba't lumabas ka pa? Gabi na. Sumilip lang ako para sana magpahangin. Nandito ka pa pala? Hindi ka pa ba uuwi? Hindi ako uwi. Kailangan ko magbantay. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Parati ka nagbabantay dyan sa dagat. Ang lamig kaya. Sanay naman ako sa temperatura dito sa labas eh. Ha? Paano masasanay ka? Ano ka, isda? Ay, hala. Huy, biro lang ah. Ba't ganyan ang itsura mo? Masyado ka namang seryoso. Alam mo naman nagbibiro ka lang. Alam mo, umuwi ka na sa bahay niyo. Hindi na maganda yung ginagawa mong parati kang nandyan. Hindi ba nag-aalala sina Aling Alicia at Mang Rolly sa'yo? Dati nga, hindi ka nila pinapalabas pero ngayon parati ka nang nasa labas. Hindi sila nag-aalala. Alam kasi nilang kailangan ko magbantay. Naku, ewan ko sa'yo. Ang lamig-lamig dito. Oh. Ang mabuti pa. Heto. O, anong ginagawa mo? Ba't ka naguhubad? Jacket ko lang hinuhubad ko, no? Akala ko naguhubad ka talaga eh. Anong gagawin mo dyan sa jacket? Ibibigay ko sa'yo. Eto, isuot mo na yan kung gusto mong magbantay, magdamagan dyan sa may dalampasigan. Para hindi ka sipunin. Kasi gabi-gabi ka nagbabantay eh. Para namang may magagawa ka sa oras na magpakita nga yung aswang ng dagat. Maraming salamat dito ha. Sige na Grace, umuwi ka na. Sige. Uwi na ako. Sa bawat gabi na nakikita ko siyang nakabantay sa may dagat, sinusubukan ko naman siyang piliting umuwi. Pero sa bawat gabing yon, hindi rin siya nagpapatinag. Hindi rin naman siya nagkakasakit sa ginagawa niya. Matibay rin siya eh. Tulad ng sinabi niya, sanay daw siya sa temperatura sa labas. Bagay na nakakapagtaka dahil ngayon lang siya lumabas ng bahay. Sa loob ng 10 taon, palagi lang siyang nakakulong sa bahay nila. Kaya paanong sanay siya? Habang nag-aalmusal kami ng pandesal at kape, hindi ko maiwasang mapasulyap sa bintana at tingnan si Randy na abalang naglalakad-lakad. Lola, napapansin niyo bang umuwi yang si Randy? Hindi, palaging nandyan yan pero sa tingin ko umuwi rin siguro siya pagdating ng madaling araw.
Hindi ba siya pinagagalitan nila Aling Alicia? Dahil palagi siyang nakabantay dyan. Alam mo ba, Lola, ang sabi niya sa akin, binabantayan niya raw yung aswang ng dagat kasi baka bigla na namang umatake. Ay nako, hindi na natin problema yan, Grace. Kaya lang, teka, hindi ba't jacket mo yung suot niya? Oo, kapareho lang ng itsura. Jacket ko nga po yan. Ano? Eh bakit nasa kanyang jacket mo? Malamang binigay ko po kasi sa kanya yan. Hindi naman po magnanakaw si Randy para nakawin yan dito sa bahay. Eh paano mo ibinigay? Hindi ko alam na lumabas ka pala talaga para ibigay sa kanyang jacket mo, ha? Concern ka pala sa kanya. Bakit ho, Lola? Kayo po ba hindi kayo nag-aalala sa kanya? Tingnan niyo nga po, oh. Sobrang pag-aalala niya sa mga tao rito sa isla na baka raw mapahamak. Samantalang sa sarili niya, hindi siya nag-aalala. Tama ka nga naman, Grace. Pero ewan ko ba? Hindi ko maiwasang isipin na baka talagang sanay siya dyan. Anong ibig niyo pong sabihin? Ganito kasi, may usap-usapang kumakalat na yung si Randy raw ay isang sireno. Ano ho? Sireno? Nung una aswang ng dagat, ngayon sireno naman. Naku apo, sinasabi ko sa'yo, may nakakita raw na isang mangingisda. Maaga kong pumapalaot si Lito. Siya palaging nauuna sa lahat ng mga mangingisda rito sa isla natin. Madaling araw noon, nung makita niyang may lumalangoy daw sa may dagat, nung una akala niya tao, pero nung sumisid, nakita niyang buntot na parang sa isda pero ang laki daw. Kaya ang ginawa niya, nilapitan niya. Huhulihin sana niya pero nung umahon, nagulat siya nang makita si Randy. Tapos po, nakita niya daw po ba yung buntot ni Randy? Eh hindi. Pag-ahon raw, nakapagpalit na raw ng anyo paana ang gamit niya sa paglalakad. Imposible naman po yata yan, Lola. Paano siyang naging sireno? Hindi natin alam, apo. Ilang taon siyang itinago sa loob ng bahay nila Alicia, kaya may posibilidad talaga na may tinatago sila tungkol sa batang yan. Sa tingin niyo po, Lola, talagang sireno siya? Eh kung ganun, binabantayan niya nga talagang dagat natin. Napatingin akong muli sa labas ng bintana at nakita si Randy na abala sa pag-aayos ng bangka. Hindi ko alam kung bakit pero parang naniniwala nga ako na isang sireno si Randy. Kasi paano nga ba niya nagagawang magbantay sa dagat araw-araw, 24 oras, kung isa lang siyang normal na tao? Dahil sa sobrang pagka-curious ko sa tunay na pagkatao ni Randy, hindi ko napigilan ang sarili ko. Isang umaga, gumising ako ng napakaaga. 3:00 pa lang ng madaling araw, lumabas na ako para alamin kung totoo nga ang mga haka-haka tungkol kay Randy. Pero hindi ko inaasahan na sa paglabas ko noong gabing yon ay makikita ko nga si Randy. Hindi siya anyong sireno pero ang mukha niya puno ng pag-aalala. Randy! Uy, Randy! Ano nangyayari sa'yo? Grace, anong ginagawa mo rito? Maaga akong nagising eh. Bakit nga? Bakit parang nag-aalala ka? Kasi, tignan mo, daming dumadating ng mga tao. Ano? Saan? Ayan o, dami nila. Isasakyan pa sila kanina. Mga turista yan. Turista? Ano yun? Mga magbabakasyon dito. Hindi naman summer pero mainit ang panahon ngayon kaya siguro nagpasya silang magbakasyon. Ito pa sila mananatili? Siguro. May mga cottage naman dito tsaka may resort dyan banda. Hindi pwede. Hindi sila pwede rito hanggat hindi ko pa nahuhuli ang aswang. Randy, kumalma ka. Ano ka ba? Hindi talaga pwede. Paano kung sila ang biktimahin ng aswang? Maling-mali ang ginagawa nila. Hindi na sila dapat pumunta rito ng ganitong araw. Randy, ano ba? Hoy, kumalma ka nga. Walang aswang, okay? Meron. Nakita ko na siya. Ano? Grace, makinig ka sa akin. Hindi ako nagbibiro. Nakita ko ng aswang ng dagat at muntik na siyang mambiktima muli kung hindi ko lang siya nahuli. Kaya kung maraming turistang maliligo rito ngayon, sigurado magiging delikado. Kahit sa umaga, hindi na siya mangingimim bumiktima dahil gutom na siya. Randy, nasisiraan ka na ba ng bait? Ang mabuti pa umuwi ka na, Grace. Pero,
Umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Anong binabalak mong gawin? Babalaan mo ba sila? Oo, babalaan ko sila na huwag maligo sa dagat. Pero iisipin lang nila na baliw ka. Bakit naman nila iisipin yun? Bibigyan ko lang naman sila ng babala. Dahil hindi lahat maniniwala sa'yo. Ikaw ba? Naniniwala ka ba sa akin? Randy, O ano? Hindi ka rin naniniwala, di ba? hindi naman sa hindi ako naniniwala. Kasi Oy! Huwag kayong pumunta dyan! Huwag kayong lumangoy! Delikado! napahinto ako sa sinasabi ko nang bigla na lang nagtakbuhan ang grupo ng magkakaibigan. Tuwang-tuwa silang lumusong sa dagat habang patuloy na naghaharutan. Sinubukan ni Randy na pigilan sila pero mukhang hindi nila narinig dahil medyo malayo sila sa amin. Kaya tumakbo si Randy patungo sa direksyon ng grupo. Tarantang-taranta siya hanggang sa makarating kami roon at kinausap niya yung iba pa na hindi lumusong sa dagat. Pakiusapan nyo ang mga kaibigan nyo na umahon. Delikado po dyan, di sila pwedeng maligo. Randy, pakiusap. Huwag mo na silang kulitin. Hindi. Kapag hindi nyo pinaaon ang kaibigan nyo, mamamatay siya. Randy, ano ka ba? Bisita ang mga yan! Bitiwan mo nga ako. Kailangan ko silang iligtas. Nasabihan na siyang baliw nung isang lalaki kaya pilit ko siyang hinahatak palayo sa mga tao. Sapilitan ko siyang hinatak kahit na ang lakas ng pangangatawan niya hanggang sa makalayo kami sa kanila. Bakit mo ba kasi ako pinipigilan? Kapag napahamak sila, konsensya ko. Makinig ka sa akin, Randy. Hindi ako naniniwala sa'yo pero may isang bagay akong sasabihin sa'yo. Sinabi to sa akin ni Lolo Henry na ang tao, kung talagang oras niya na para mawala sa mundo, kukunin siya ng Diyos. Pero hindi Diyos ang kukuha sa kanila dyan. Aswang ng dagat. Ang Magindara. Umuwi ka na muna, Randy. Sa susunod na araw, kumustahin mo sila para malaman mo kung may napahamak ba sa kanila. Kung wala, edi, tama na pagbabantayin mo kasi baka hindi na totoo yung iniisip mo eh. Hindi ko sinasabi to sa'yo dahil hindi ako naniniwala. Nag-aalala lang ako. Ayokong isipin nilang baliw ka eh. Mabuti na lamang at sumunod din sa akin si Randy. Ilang beses ko rin siyang kinulit hanggang sa mapapayag ko siya. At dahil matatanaw lang naman ang bahay nila sa amin, pinauna ko na siya. Nang makita kong pumasok na siya sa loob ng bahay nila, saka lang ako pumasok sa bahay namin. Mabuti na lang at nakatulog din ako kaagad. Para bang napanatag ako kahit papaano dahil alam kong umuwi na si Randy at nakapagpahinga na sa kanilang bahay. Kinabukasan habang nasa palengke, nalaman namin na walang napahamak sa mga naligo sa dagat. Taliwas yon sa iniisip ni Randy. Alam mo, Lola Badet, hindi totoong sireno si Randy. Kaya nga, baka sabi-sabi lang din talaga ng mga tsismosa yan dito sa isla natin. Baka namamalikmatangalan talaga si Lito. Dahil siguro matagal na panahong ikinulong ni na Aling Alicia si Randy sa loob ng bahay nila, nahirapan siyang iproseso ang lahat ng mga nangyayari sa labas ng bahay. Kaya, nung may nakita siyang namatay sa dagat, inisip niyang aswang ang may kagagawan nun. Siguro nga, Apo. Ikaw lang palang makakapagpapasok kay Randy sa bahay nila. Ang mabuti pa, kausapin mo siya sa tuwing makikita mo siyang susubok na magbantay sa dagat. Ganun na nga po. Kahit naman kasi hindi ko siya kaano-ano, nag-aalala pa rin ako na baka kung ano mangyari sa kanya. Nakakaawa siya eh. Wala siyang muwang sa mundo. Ano ho, Lola? Diyos ko naman. Ano naman po nasinghot niyo para isipin magkakagusto ko kay Randy? O bakit? Sa'yo lang siya nakikinig at nakikipag-usap. Ang usap-usapan, mahiyain talaga yung si Randy. Ikaw nga lang ang nakikita nilang kumakausap kay Randy bukod sa nanay at tatay niya. At saka, hindi malabong magkagusto ka sa kanya dahil bukod sa palagi kayo nag-uusap. Ang gwapo pa niya. Lola! Nako, Grace, namumula ng magkabilang pisngi mo. Lola, hindi po Hindi naman ako mistisa para mamula ang pisngi. Huwag nga po kayong gawa-gawa ng kwento. Ay sus, kunwari pa ang apo ko. Malapit na ba ako magkaroon ng apo sa'yo? Lola naman eh. Badet! Diyos ko, Badet! Oh, Henry, ano na naman ba nangyari at para kang timang na tumatakbo kahit alam mo ang tanda mo na? Kasi Badet, saglit.
Inom po muna kayo ng tubig, Lolo Henry. Ito po, oh. Sige. Saglit. Salamat sa tubig. Ito na nga. Isang malaking iskandalo nangyari sa dagat. Ano? Yung isang kasama ng mga makukulit na turista, nawawala. Lumalangoy lang daw sila sa dagat kanina. Pagkatapos nawala na raw. Pinaghahanap ng rescue boat kanina pero wala raw makita kundi yung suot niyang salawal. Diyos ko po, mahabaging langit. Anong nangyari? Eto na nga. Galit na galit si Randy. Ang sabi niya, binalaan na niya yung mga turista pero makulit pa rin daw talaga. Parang baliw si Randy na sigaw roon. Teka, Lolo. Sasamahan ko po kayo. Puntahan po natin si Randy. Sige. Baka mapatigil mo pa siya at nagwawala talaga siya roon. Labis ang kaba sa dibdib ko habang tumatakbo kami patungo sa parte ng dagat kung saan naganap ang insidente. Ilang minuto lang ang nilakad namin ni Lolo Henry at nakarating na kami. Pero ang ikinagulat ko, kahit na may rescue boat na at umiiyak na yung mga taong nawala ng kaibigan, may ilan pa ring lumalangoy sa dagat. Parang wala lang sa kanila ang nangyari. Habang si Randy, galit na sumisigaw at sinasabing umaho na sila bago pa may madagdag sa mga nawawala. Randy! Randy, Diyos ko, ano ba ginagawa mo? Grace, ito na nga ang sinasabi ko. Kita mo ang nangyari? Hindi kasi kayo naniniwala sa akin. Nagsisimula ng sumala kayo Magindara. Teka, humingahong ka. Huwag kang sigaw na sigaw dyan. Bukod sa hindi ka naman nila maririnig, hindi ka rin nila pakikinggan. Iisipan lang nila na baliw ka. Ay, buwisit, hindi ako baliw. Pero yun ang iisipin nila kung patuloy ka lang nasisigaw ng sisigaw dyan. Anong gagawin ko para iligtas sila? Ito na nga lang ang ginagawa ko para iligtas sila sa kapamakan. Pero pinipigilan mo pa ako? Hindi sa pinipigilan kitang iligtas sila. Ang gusto ko, tigilan mo yung pagsisigaw mo dyan dahil kahit ano naman yung gawin mo, hindi ka nila pakikinggan eh. Alam mo, may naisip akong mas magandang solusyon. Gusto mo ba marinig? Ano yun? Tutulungan kitang hanapin ang aswang ng dagat. Sinasabi mo, Grace, hindi mo kayang labanan ng isang Magindara. Kapag nakuha ka niya, malulunod ka. Hindi ko naman sinasabing kakalabanin natin yung aswang ng dagat. Kakausapin natin siya. Kakausapin? At paano mo naman yun gagawin? Makinig ka sa akin. Sa sinaunang paniniwala kagaya ng kinuwento sa akin ni Lola Badet, ang mga Magindara daw, nananalakay lang kapag umaabuso ng mga mangingisda o yung mga taong lumalapit sa teritoryo nila. Mga bantay sila ng dagat. Inaalagaan nila ang dagat kaya kung aabusuhin natin sila, talagang kukuha sila ng buhay. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Hindi, pero pwede tayo maghanap ng albularyong tutulong sa atin para malaman kung anong dahilan ng Magindara. Sigurado akong may dahilan siya. At dahil hindi naman niya palaging ginagawa to eh. Tatay ko ang huling namatay sa islang to 10 taon ang nakakalipas at wala na ulit nalunod o namatay sa aksidente. Ito pa lang ulit. At naging sunod-sunod pa. Kung ganun, saan ba tayo makakahanap ng albularyo? May kilala ako. Hayaan mo na sila dyan. Kung ayaw nilang sumunod sa'yo, kasalanan na nila. Sige, sasama ako sa'yo para puntahan ng albularyo yung sinasabi mo. Kahit hati pa ang opinyon ko sa aswang ng dagat, hindi ko maiwasang kabahan habang papunta kami sa kilalang albularyo sa isla namin. Natatakot ako na baka nga may Magindara na nangunguha ng buhay dahil kung totoo nga, kailangan namin siyang kausapin o kalabanin. Medyo malayo ang bahay ng albularyo. Nasa dulo pa ng isla at wala namang sasakyan papunta doon. Kaya habang naglalakad, nag-usap kami ni Randy. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung bakit ka kinulong nila Aling Alisa sa loob ng bahay niyo? Ikinulong nila ako dahil yun ang sa tingin nilang tama. Pero bakit? May nakakahawang sakit ka ba? Wala. Siguro totoo yung kwento na isa kang sereno, ano? O, bakit hindi ka makapagsalita? May mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman. Akala ko close na tayo. Hindi pa pala. Hindi na muling nagsalita pa si Randy matapos ang sinabi ko.
Medyo nakonsensya tuloy ako dahil sa pagiging chismosa ko. Mali na sinabi ko yon. Hindi ko lang talaga naiwasan. Mabuti na lang at hindi na nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin dahil nakarating na rin kami sa bahay ng albularyo. Pagdating namin sa albularyo, nabigla ako sa sinabi niya. Mas malalim pa pala kesa sa iniisip ko ang dahilan kung bakit nangunguha ng buhay ang Magindara. Diyos ko, Randy, hinahanap ng Magindara ang anak niya? Ibig sabihin, may sirena o sireno nga na taga-isla natin? Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi lang ako makapaniwala. Paano hindi ka makapaniwala? Kapani-paniwala nga eh. Isipin mo nga, kaya nga siguro siya nangunguha ng tao dahil may kumuha rin sa anak niya. Nandito na tayo. Uuwi na ako sa bahay namin. Mag-usap na lang tayo mamaya. Hoy, Randy! Hoy! Bakit ka ba nagmamadali? Hoy, Grace! Saan ka ba nang galing na bata ka? Iniwanan mo ako sa palengke. Si Henry tuloy yung tumulong sa akin na magsarado ng tindahan. Ay, pasensya na po, Lola. Sinamahan ko po kasi si Randy na pumunta sa isang albularyo eh. Ano ka mo? Diyos ko, hindi ka na nakatiis. Talagang pinaalbularyo mo na siya. Ano raw ang sabi? Sinasapian na pa siya ng kasamang espiritu? Lola naman eh. Hindi po. Ang totoo po niyan, marami pong sinabi yung albularyo. Tara po sa loob ng bahay ko, kwento ko po sa inyo. Hindi naman maganda kung dito tayo mag-uusap. O siya, sige. Pero bago yan, ipagtimpla mo muna ako ng kape para naman makabawi ka sa pag-iwan mo sa akin sa palengke. Sige po, Lola. May gatas po ba o puro? Siyempre may gatas. Pumasok na nga kami ni Lola sa bahay namin. Kaagad ko siyang ipinagtimpla ng kape na may gatas bago kami naupo sa may sala para pag-usapan ang tungkol sa sinabi ng albularyo. Oh, anong sabi ng albularyo sa inyo? Ganito po kasi yan, Lola. Pagpasok namin doon, nakaramdam na kaagad ng kakaibang aura yung albularyo sa aming dalawa. Tinanong niya kami kung nakatira daw ba kami malapit sa tabing dagat, kung saan maraming dumadayong turista. Wala pa kaming sinasabi pero nahulaan na niya. Ay nako, si Goreng pa yan. Naku apo, magaling talagang albularyo yun. Saka, ano pa bang sinabi niya? Ito na nga po. Nagtawa siya. Tapos nakita niya yung isang Magindara, isang uri daw ng sirena na maganda, mapangakit at mapanlinlang. Tama ang sinabi ni Randy na isang ang Magindara. Ang sabi pa ng albularyo, hindi naman daw nananakit yung Magindara kung walang ginawang masama ang mga tao. Pero kasi may nawawala daw na anak na hinahanap yung Magindara. Ano? Nawawalang anak? Ang ibig mo bang sabihin nandito ang anak niya? Opo, yun po yung sinabi ng albularyo. Ang anak na yon, matagal na raw na hinahanap ng Magindara pero hindi niya mahanap kaya hininto niya ang paghahanap ng ilang taon. Kaya ngayon lang daw ulit naghahanap yung Magindara dahil naramdaman niya yung presensya nito. Naku po, apo. Naiisip mo bang naiisip ko? Hindi po, Lola. Isip niyo po yan eh. Kaya paano ko maiisip ang iniisip niyo? Lintik na bata ka, ano ka ba naman? Ang ibig kong sabihin, hindi mo man lang ba nahuhulaan kung sino? Teka, ang ibig niyo po bang sabihin? Si Randy? Oo, apo. Isipin mong mabuti ha. 10 taon na ikinulong si Randy ni na Aling Alicia at ngayong pinalabas na siya. Doon nagsimulang kumuha ng mga taong Magindara. Oo nga ho, Lola. Kaya pala. Anong kaya pala, apo? Lola, dyan ka po muna. Kailangan kong kausapin si Randy. Nagmamadali akong tumayo mula sa kinauupuan ko at tumakbo palabas ng bahay kahit pa sinubukan akong tawagin ni Lola Badet. Pinuntahan ko si Randy sa bahay nila pero naaabutan ko si Aling Alicia na umiiyak. Sinabi niya rin sa akin na umalis na si Randy at mukhang habang buhay na itong hindi babalik sa kanila. Kaya naman nagmamadali kong hinanap si Randy sa may dalampasigan kung saan parati siyang nagbabantay. Palubog na ang araw at wala akong nakita ni anino niya. Kaya sinubukan kong suyurin at lakarin ang buong dalampasigan kung saan madalas may nahahanap na bangkay. Pero wala talaga siya. Hanggang sa naisip ko na baka lumusong na siya sa tubig. Hindi ko alam kung bakit pero ang tanging nasa isip ko lang noon ay ang lumusong na rin sa dagat.
Lumusong ako roon, nagbabakasakaling makita ko si Randy. Pero nang medyo lumalalim na ako, may naramdaman akong kamay na biglang humawak sa binti ko. Sa labis na gulat, sinubukan kong pumiglas. Pero hindi ako makapiglas dahil mahigpit ang pagkakahawak nito sa akin. Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Grace! Grace! Sa kalagitnaan ng pakikipaglaban ko sa nilalang na humihila sa akin pailalim, hindi ko inaasahan na makita ko si Randy. Grace! Randy! Tulungan mo ko! Pakiusap! Tulungan mo ako! Papunta na ako. Pilitin mong lumaban. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pilit na hinahatak pabalik ang paa ko. Iyak na ako ng iyak, lalo na nang bumaon na ang kuko niya sa may balat ko. Hanggang sa makarating si Randy sa akin. Nakita ko ang buntot niya nang sumisid siya sa ilalim ng dagat at narinig ko ang tila halimaw na kinakalaban niya sa ilalim. Naririnig ko ang pagtatalo nila hanggang sa bumitiw yung nakahawak sa akin. Pero kung inaakala kong makakatakas na ako mula sa halimaw, sa pulikat naman ako hindi nakatakas. Dahil sa pagpupumilit ko kanina, napulikat ang binti ko at ngayon nga ay hindi ko na kaya pang umahon. Sa sobrang sakit ng binti ko, hindi ko na ito maigalaw. Unti-unti akong lumubog sa tubig. Kahit hirap na hirap sa paghinga, nakita ko kung paano nag-aaway ang dalawang kakaibang nilalang sa ilalim ng tubig. Pareho silang may buntot na parang sa isda, pero ang kasama ni Randy ay isang babae. Puti ang mahaba nitong buhok at may mahaba rin itong mga tainga. Hindi ko alam kung paano sila nakakapag-usap sa ilalim ng tubig pero naririnig ko silang nagtatalo. Lubayan mo na ang mga tao rito sa isla. Hindi! Masyadong pangahas ang mga tao rito sa islang ito. Bakit ba kinakampihan mo sila? Pareho tayo. Hindi mo sila dapat na kinakampihan. Hindi sila pangahas. Ang totoo, mabubuti pa nga sila. Mabubuti! Dahil masaya kang nakikisalamuha sa isa sa kanila. Pero ang totoo, may mga hindi sila mabuting hangarin. Ano kaya ang iisipin nila sa oras na malaman nilang sireno ka? Alam nila. Ano? At tinanggap ka nila? Tinanggap nila ako ng buong buo. At kinakaya ako sa kanila na matapos nila akong kupkupin. Ganito lang ang gagawin ng sarili kong ina. Anong sinasabi mo? Ako ang anak mo. Marami pa sana akong gustong marinig pero dahil sa panghihina at kawalan ng hininga, maya-maya pa ay nawalan ako ng malay. Hindi ko alam ang mga sumunod na nangyari. Basta't nagising na lang ako nang maramdaman kong may dumidiin sa dibdib ko. May mga lumapat na labi sa mga labi ko at hinigop ang aking hininga. Maya-maya pa, napasinghap ako kasunod ang pag-ubo ko ng tubig. Sunod-sunod ang pag-ubo ko bago ko iminulat ang mga mata ko ng paunti-unti. Grace? Grace? Gising ka na ba? Grace? Oo. Ayos na ako, Randy. Diyos ko, salamat naman na nakaligtas ka. Akala ko talaga mawawala ka na sa akin. Teka, bakit ka nangyayakap? Sorry, hindi ko sinasadya. Nadala lang ng emosyon. Akala ko kasi talaga patay ka na eh. Akala ko rin talaga mamamatay na ako pero teka, kanina nakita kita. May buntot ka. Huwag ka maingay, Grace. Sireno ka nga talaga. At yung babae maghindaaran na yon, siya bang nanay mo? Oo, siya ang tunay kong nanay. Kung ganun, napakiusapan mo na ba siya na wag nang manguha ulit ng buhay? Oo, pero may dahilan ng lahat. Tsaka, hindi lang ang nanay ko ang gumawa nun. May mga kasama pa siyang kailangan niyang pigilan. Sa pagsapit ng bilog na buwan, aakyat sila rito sa lupa at gagawa sila ng kasamaan. Ano? Pero bukas ng kabilugan ng buwan. Kaya nga kailangan ko rin ng tulong mo. Hindi ko kakayanin to ng ako lang mag-isa. Pero hindi mo pa sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit sila nagkakaganito. Kailangan mo munang ipaliwanag sa akin, Randy. Napapaliwanag ko sa'yo. Pero kailangan mo munang magbihis ng damit. Dahil basang-basa ka oh. Baka magkasakit ka.
Sinamahan ako ni Randy sa bahay namin para makapagpalit ng damit. Maghahating gabi na kaya nang kumatok kami sa bahay at pinagbuksan ako ng pinto ni Lola Badet, halata ang kaba sa kanyang mukha. Diyos ko, ikaw na bata ka, saan ka na naman ba nang galing ha? Hanap kami ng hanap sa'yo. Ayos lang po ako, Lola. Ayos ka lang pero basang-basa ka. At ikaw, Randy, bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na magkasama kayong dalawa. Teka, anong ginawa ninyo? Naligo ba kayo sa dagat ng kayo lang? Hindi po, Lola. Magpapaliwanag po ako. At anong ipapaliwanag mo, ha? Huwag mo lang bigyan ng hustisya ang ginawa ninyo. Pwede naman kayong magligawan dito sa bahay. Bakit sa dagat pa? Lola, sinabi ko na po magpapaliwanag ako, diba? Mali ho ang iniisip nyo. Randy, umuwi ka na muna sa inyo at magpalit ka ng damit. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Lola Badet. Hoy, teka! Panagutan mo nga po ko! Lola Badet! Ano ka ba naman? Nakakahiya! Anong nakakahiya? Siya ang dapat na mahiya pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Badet, teka lang. Hayaan mo na muna magpaliwanag ang bata. Ikaw naman. Kaya nga ho, ayaw akong pagpaliwanagin ni Lola Badet eh. Pakinggan muna natin si Grace. Kasi baka nagkakamali ka lang talaga. Si Lola kasi, advance ko mag-isip. Teka nga po, bakit nandito ka, Lolo Henry? Gabing-gabi na. Ano kasi? Ano? O siya, magbihis ka na karon at pakikinggan ko pang paliwanag mo. Ayusin mo pagpapaliwanag ha, at talagang malilintikan ka sa akin. Sus, biglang binagong usapan. Abay, gusto yata ng kurot sa singit eh. Sabi ko nga po, Lola, magbibihis na nga po. Imbis na tuksohin pa silang dalawa, umalis na lang ako roon at dumiretso na sa kwarto para magbihis. Pagkatapos kong magbihis, lumabas ulit ako at naabutan sila Lola doon kasama si Randy, na mukhang kararating lang dahil kakaupo lang niya sa upuan. Randy, bakit bumalik ka pa? Gabi na. Sa tingin ko kasi kailangan ko rin magpaliwanag. Ay, kaya ko naman ang ipaliwanag kina Lola Badet ang lahat. Sana nagpahinga ka na sa bahay niyo. Hindi kita hayaang magpaliwanag mag-isa. Diyos ko, Henry, may ginawa nga talaga itong dalawang ito. Wala nga po, Lola. Ang totoo po niyan, muntik na po akong malunod kanina dahil inatake ako na Magindara. Ano? Bakit kayo mo lang sinabi? Kasi ang dami niyo pong kung ano-anong hinala eh. Nako po, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Siya nga pala, ano ba talagang nangyari? Kanina nag-uusap lang tayo rito sa bahay pagkatapos bigla ka na lang umalis. Ganito po yan, Lola. Kanina, habang nag-uusap tayo, nung na-realize natin na si Randy yung binabanggit ng albularyo na sireno, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Pero wala siya ron, kaya hinanap ko siya sa may dagat. Sa sobrang pagkataranta ko, lumusong ako sa tubig para hanapin siya. Doon ako muntik kunin ng Magindara. Ano ka mo? Ay, may pagkatanga naman pala talaga itong apo ko. Diyos ko! Alam mong may aswang ng dagat pagkatapos lumusong ka ron. Lola, hindi ko naman po sinasadya eh. Nataranta lang po ako kasi biglang nawala si Randy. Grace, hayaan mo na ako magpaliwanag ngayon sa lola mo. Teka, ano bang ipapaliwanag mo? Natotoong sireno po ako. Mahabaging langit. Totoong nakita nila ito. Opo, Lolo Henry. Ay, Diyos ko. Kung ganun, paano may mga paka? Dahil po dito sa South kong Quintas, heto po, mutya po ito ng tubig. Mutya ng tubig? Saan mo naman nakuha yan? Hinanap po ni Tatay Rolly para magkaroon ako ng mga paa. Teka. Alam nila na isa ka sireno. Nagampo sila ng sireno. Kaya pala itinago ka nila sa loob ng bahay nila sa loob ng 10 taon. Opo, tama po kayo. Kung ganoon, paano? Para po mas maliwanagan kayo, papaliwanag ko po sa inyong lahat. Sigurado po ako mahirapan kayong unawain dahil kahit sino po ay mabibigla sa kwento ko. Pero ang lahat ng sasabihin ko ay totoo. Kung ganun, handa kaming makinig, iho. Pero Lola, konektado rin po ito sa pagkamatay ng tatay ni Grace. Anong ibig mong sabihin, Randy? Grace, mahirap to. Pero kailangan ko rin sabihin sa'yo. Kanina ko lang din nalaman ang buong kwento. Kung ganun, anong nangyari? Nung gabing yun,
Napakalakas ng ulan pero bilog ang buwan sa likod ng maitim na ulap. Ang mga sireno at sirena ay pwedeng magkaroon ng mga paa sa tuwing kabilugan ng buwan. At isa ako sa mga sireno na nagkaroon ng mga paa nung gabing yun. Nang magkapaa ako, hindi ko naiwasang maglakad-lakad sa tabing dagat. Pero ang tatay mo, nakita niya ako. Akala niya isa akong tao kaya iniligtas niya ako mula sa isang malakas na alon ng tubig. Binigay niya ako kay Tatay Rolly at sinabing hanapin ng mga magulang ko. Umalis din agad si Tatay Rolly pero pagbalik niya, inalo na ng napakalakas ng tubig ang tatay mo. Ang ibig mo bang sabihin? Pwede ang nanay mong pumatay sa tatay ko? Hindi. Tinanong ko kanina ang tunay kong nanay na isang magindara. Hindi raw siya pumapatay ng mga tao. Tinatakot lamang niya ang mga ito. Nahawakan ng paa at susubukan lunurin kunwari para umaon sila sa tubig. Pero may isa pang magindara ang talagang kumukuha sa kanila sa oras na umalis na siya. Kung ganon, yung magindara na yun ang dapat nating hulihin. Oo, tama ka, Grace. Paano natin siya mahuhuli? Kasabot ko na si nanay tungkol dyan. Huwag kang mag-alala. Bukas ng gabi, kung kailan bilog ang buwan, aakyat sila sa lupa at magkakaroon ng mga paa. Muli silang kukuha ng mga tao. Pero hindi yun mangyayari. Dahil uunahan na natin sila. Kung ganon, pwede ba akong tumulong sa inyo? Kailangan nyo ng katulong kung lalabang kayo sa mga aswang ng dagat. Sigurado po ba kayo, Lolo Henry? Sigurado ako. Tutulungan ko kayo. Magtatawag na rin ako ng mga katropa ko. Ano ho, Lolo Henry? May mga tropa po kayo? Siyempre, ako pa ba? Ay, hindi na mahalaga kung sino ang mga tropa ni Henry. Ang kailangan nating malaman ngayon ay kung paano natin lalabanan yung mga magindara na yan. Sige po, Lola. Bali, ganito po ang gagawin natin. Ipinaliwanag ni Randy ang lahat. Sa kabila ng hindi pa summer at hindi pa gaanong dagsa ang mga turista sa isla namin, marami pa ring mga turistang nagbabakasyon dito. Kaya naman siguradong sa mga turista sila kukuha ng biktima. Gumawa kami ng plano kung paano sila matatalo at para hindi na rin sila bumalik pa. Pero kasama namin ang albularyong nakausap namin dahil siya ang pwedeng gumawa ng ritual para hindi na makabalik pa sa dalampasigan ang mga magindara. Tanghali habang naghahanda kami ng mga kakailanganin, nag-usap kami ni Randy. Siya nga pala, Randy. Napaisip ako bigla sa gagawin natin. Ano yun? Ano kasi 'di ba? Gagawa ng ritual ang albularyo para hindi na makabalik pa sa dalampasigan yung mga magindara. Kaya pag nangyari yun, paano ka? Ang totoo niyan, hindi ko pa rin talaga alam, Grace. Kasi baka hindi ka na makabalik dito sa lupa. Baka hindi na ulit tayo magkita. Bakit? Kapag ba nawala ako, mamimiss mo ako? Siyempre. Kaibigan kita eh. Sa bagay, naging malapit ka na rin naman sa akin eh. Pero kung mangyayaring pati ako, hindi na pwedeng lumakad sa dalampasigan, wala naman na tayo magagawa. Ang importante matapos na ang pag-aasik ng lagim ng mga magindara. Pero parang hindi pa rin naman masaya yun kung wala ka na. Huwag ka mag-alala. Nasa puso mo pa rin naman ako eh. Hala, parang tanga to. Naku, tama na nga yung paglalampungan yung dalawa dyan. Bilisan nyo na at darating na yung albularyo maya-maya. Dapat tapos na natin ang mga ito pagdating niya. Ay, naku, Badet. Hayaan mo na. Baka huling lampungan na nila yan. Ayaw ko ng apong sirena o sireno. Ano? Bakit naman ayaw mo? Ano pa nga ba? Siyempre mahihirapan akong iwanan ng matiwasay si Grace. Palagi akong mag-aalala. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa magiging apo ko. Huwag po kayo maglala, Lola Badet. Hindi ko naman po type si Grace eh. Hindi rin naman kita type kaya patas lang. Sa totoo lang nasaktan ako sa sinabi ni Randy. Kasi ang totoo talaga, nagugustuhan ko na siya. Hindi ko pa man alam na isa siyang sireno, iba na talaga ang nararamdaman ko para sa kanya pero pinipigilan ko lang. At ngayong nadiskubre ko ang pagkatao niya at ang nararamdaman niya para sa akin, siguro dapat ko na talagang ilihim ang pagtingin ko sa kanya habang buhay. Hindi ko na lang masyadong inintindi ang bagay na yon. Para sa akin, importante na mapigilan ang pagpunta ng mga magindara dito sa isla para hindi na maulit muli ang sinapit ng tatay ko. Kaya
Matapos nga naming paghandaan ng lahat, tinawag na namin ang albularyo. Pero ang hindi namin inaasahan, Diyos ko, Randy, bakit ang daming tao dito? Di ko rin alam. Di ko inasahan na ganito karaming taong lalabas sa ganitong oras eh. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin sila mapaalis sa tubig. Pero paano? Hindi naman tatalab sa kanila kung sisigaw-sigaw tayo rito. Ako na bahala sa mga yan. Ano ho? Paano? Teka lang, atras kayo, atras. Ano ho bang pinaplano niyo, Lo? Hey! Hey! There's a shark! There's a shark! Look! Lolo, parang wala naman po nangyayari. Ay, di pala natatakot na ba kaya sa pating? Kung sabihin na lang natin na may aswang ng dagat. Eh di mas lalong hindi sila natakot. Baka pagtawanan lang tayo. Alam niyo kung anong magandang paraan para mapaalis sila. Ano ho, Lola? Magpasa ka ng tubig, dalian mo. Ano ho? Bilisan mo't sumunod ka na lang. Kayo, Randy, Henry, alalayan niyo si Goreng para simulan na ang ritual. Lola, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit kailangan kong magpakabasa sa tubig. Bilisan mo na at mas lumalalim ng gabi. Lintik na mga turistang yan, kahihilig mag-swimming sa gabi. Kung masama lang ang ugali ko, hinayaan na dapat natin sila dyan eh. Naku, Lola, wag naman po kayong ganyan. Ito na nga po at magbabasa na po ako ng katawan. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano ng lola ko pero ginawa ko na lang ang gusto niya. Para akong tangang nagpakabasa lang ng tubig. Hindi ako lumubog dahil parang takot pa rin akong lumublob sa tubig matapos ang nangyari. Nang matapos akong magpakabasa, hinatak ako ni Lola Badet patungo sa may parteng may mga bahay na. Ay, ano na pong gagawin ko ngayon? Hindi ba't pinangarap mo noon na maging isang artista? Ano ho? Ngayon ang pagkakataon para maging artista ka, Apo. It's time to shine! Lola! Humiga ka at magpanggap na nahihirapang huminga o masakit ang kung ano-ano sa katawan. Teka, Lola, wala po sa plano yan ah. Wala na tayong oras. Kitang-kita na ang bilog na buwan. Bilisan mo! Eto na nga, oo. Teka lang po. Tulong! Tulungan niyo po ang apo ko. Pakiusap ang apo ko. May nangyayaring masama sa kanya. Lola, huwag niyo pong masyadong galingan. Ang dami na pong tao. Huwag ka nang maarte. Galingan mo na lang din. Tulong! Tulungan ninyo kami! Halos gusto ko nang lamunin ng buhangin ng unti-unti na kaming nilapitan ng mga tao. Nagpanggap akong nangingisay. Pinabula-bula ko pang laway ko para kunwari na epilepsy ko. Ang daming nag-alala. Hindi ko alam kung tunay bang nag-aalala sila pero wala na akong pakialam. Sa gilid ng mga mata ko nakita ko na nag-uumpisa ng umahon ang mga magindara sa tubig. Nilalabanan ni Randy ang bawat magindara na lumalampas sa tubig habang ang albularyo ay patuloy sa pagre-ritual. Walang tumitingin sa kanila dahil abala ako sa pagkukunwaring may nangyaring masama. Hanggang sa may isa sa kanila ang doktor ata kaya lumapit sa akin. Balak pa ata akong suriin pero... Diyos ko, ang apo ko! Anong nangyayari sa apo ko? Lola, sinasapian po ako ng aswang ng dagat. Ano? Ano nangyayari sa iyo, apo? Umalis na kayo rito. Umalis na kayo dahil nandiyan na ang aswang ng dagat. Pagkatapos noon ay tumakbo na ako papalayo. Si Lola naman humabol din siya sa akin kaya hinabol din kami ng ilang mga turista. Hindi ko alam na medyo utu-utu pala sila. Hindi sa nilalahat ko pero parang lahat talaga sila ay sumunod sa akin na parang nag-aalala talaga sila. Hindi ko alam kung ilang minuto akong tumakbo ng tumakbo hanggang sa mailigaw ko sila. Doon lang ako umikot pabalik sa may dagat at nakita kong tumatakbo na talaga paalis ang mga turistang naiwan doon dahil nakita nila ang nangyayari. Natulala ako sa nasaksihan ko. Isa sa magindara ang nakakuha ng tao at kinain niya ang kamay nito sa harap mismo ng lahat. Ang dami nila. Hindi na kinaya ni Randy at Lolo Henry ang makipaglaban.
kaya tumulong na rin ako sa kanila. Habang tumatakbo, nagawa kong damputin ang bag ko na inilapag sa may buhanginan, kung saan naroon ang mga bawang at asin. Hay! Mga isdang kulang sa pansin! Hetong nababagay sa inyo! Naghiyawan ng mga magindara nang sabuyan ko sila ng asin na may bawang. Ang iba ay natatarantang bumalik sa dagat. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sila takot na takot sa asin, samantalang may asin din naman ang dagat. Lolo Henry! Salo po! Ay, Diyos ko, salamat sa Diyos at bumalik ka na. Ang hirap nilang talunan. Ang sakit na ng tuhod ko. Akala ko ba kasi may tropa ka? Walang naniwala. Mga lintik ang mga yon. Diyos ko naman, Lolo. Bilisan na ho natin. Protektahan natin ang albularyo. Diyos ko, sana kayanin pa ng tuhod ko. Kahit na hirap na si Lolo Henry dahil mahina na ang tuhod niya, talagang pinilit niyang makipaglaban. Bilib ako sa husay niyang maghagis ng asin at bawang. Hindi tumatama sa mga sirenang aswang. Maya-maya pa mukhang gumagana na ang ritual na ginagawa ng albularyo dahil unti-unti na silang bumabalik sa pagiging sirena. Ang mga paa nila ay nagiging buntot kaya nagmamadali silang bumalik sa dagat. Ayan, sige, magsibalik kayo sa dagat. Pero Lolo, si Randy ho! Ano? Randy, ano nangyayari? Kagoreng, bakit po nagkakaganyan siya? Unti-unting nagkaroon ng buntot si Randy at para bang kagaya ng mga magindara, nasasaktan din siya sa lupa, kaya naman kinailangan niyang bumalik sa dagat. Randy, ano ba? Randy! Kailangan ko nang umalis, Grace. Hindi pwede, hindi! Babalikan kita. Babalik ako, Grace. Hindi ko na nagawa pang habulin siya nang mabilis na siyang lumangoy papalayo sa dalampasigan. Ang lahat ng mga sirena ay naglanguyan palayo. Kasunod nun ay ang paghahagis ng albularyo ng asin sa tubig para daw hindi na pumunta ang mga sirena sa mabababaw na parte ng dagat. Iyak ako ng iyak habang nakatanaw sa unti-unting paglayo ni Randy hanggang sa tuluyang nawala ang buntot niya. Napasalampak ako sa may buhanginan habang umiiyak. At habang umiiyak, may napansin ako. Nakita ko sa buhanginan ang kwintas na mutya ng tubig na suot ni Randy. Mas lalo akong napaiyak. Dahil sa pag-iwan niya nito, umasa ako na babalikan niya talaga ako. Babalikan ako ni Randy. Ilang taon na ang matuling lumipas pero hindi na talaga ako binalikan pa ni Randy. Pero sa kabila ng pagkawala niya, naging payapa na ang dagat. Hindi mawawala ang mga muntik na malunod pero wala nang buhay na kinukuha ang dagat. Lola, nandito na po ako. Ay, Diyos ko, salamat naman at nakauwi na rin kayo. Ang tagal nyo ah. Akala ko kung ano nang nangyari sa apo ko eh. Masyado naman kayo nag-aalala sa apo niyo sa akin. Apo niyo rin naman po ako, Lola. Ikaw matanda ka na kaya. Kaya mo na ang sarili mo. Ang apo ko, baby pa. Apo ko, Helen. Halika na rito, apo. Eto po, Lola. Buhatin niyo na po muna siya. Ay, nako. Napakabigat na pala ng apo ko. Ilang kilo na ba ito? Hindi pa siya nag-iisang taon na. Malaki na po talaga siya, Lola. Siyempre, malakas na siyang kumain at uminom ng gatas. Grabe ang bilis ng panahon na. Siya nga pala. Wala ba talagang balak na magsustento yung lalaki na kabuntis sa'yo? Wala na ho, Lola. Tsaka, ayoko na rin po magkaroon ng koneksyon sa kanya. Ang huling balita ko po may asawa na siya at nabuntis na. Grabe, napakalupit naman ang lalaki yan. Diyos ko, hindi na nga nagampanan ng pagiging tatay niya sa apo ko pagkatapos ng buntis pa ng ibang babae. Lako, kung hindi ba naman 1,100 tangang babae yan? Grabe naman po kayo sa 1,100. Sobra naman. Parang sinabi niyo rin po na ganun ako. Bakit hindi ka ba? Ang bilis mo kasing mainlove. Ayan at nabuntisan ka.
Ayos lang po yun, Lola Badet. Kung hindi ko naman siya nakilala, edi sana wala akong Helen ngayon. Sa bagay, tama ka. O siya, magpahinga ka na, tatawagin ko lang si Henry para ipaghanda ka ng makakain. Sige ho, Lola. Pwede bang maglakad-lakad muna ako saglit sa dalampasigan? Ha? Ay, hindi ka pa ba napapagod na po? Okay lang po. Gusto ko lang po talagang maglakad-lakad. Ay sus, ang sabihin mo, hinihintay mo pa rin si Randy hanggang ngayon. Ay, ikaw talaga, Lola. 5 taon na po yun. Hindi ko na pinansin pa si Lola Badet at lumabas na nga ako ng bahay. Mula sa bulsa ko, kinuha ko ron ang kwintas na may mutya ng tubig. Ito pa rin ang mutya na naiwanan ni Randy bago siya bumalik sa dagat bilang isang sireno. 5 taon na ang nakakalipas pero hindi pa rin siya bumabalik tulad ng sinabi niya sa akin. Hindi ko rin naman alam kung paano pa siya makakabalik kung naglagay na ng ritual ang albularyo para hindi na sila makatungtong pa sa lupa. Habang hawak ang kwintas, naupo ako sa tabing dagat at pinanood ang paglubog ng araw. Ang sabi mo, babalikan mo ko. Bakit hanggang ngayon di ka pa rin bumabalik? Grace, kakain na. Teka lang ho, Lolo, pabalik na po! Bilisan mo at lalamig ang sabaw. Opo, nandyan na. Pwede ba akong sumama? Ha? Sino? Randy? Namiss mo ba ako, Grace? Bakit? Bakit ang tagal mo naman, Randy? Ang tagal mo akong pinaghintay. Salamat kung ganun. Salamat kasi naghintay ka. Matapos nga ang 5 taon, binalikan ako ni Randy. Ang sabi niya sa akin, kinulit daw niya ng kinulit yung albularyo para makabalik siya sa lupa. Gumawa siya ng paraan para makapasok sa panaginip nito. Gabi-gabi niya yung ginawa hanggang sa mairita na raw ang albularyo at gumawa ito ng isa pang ritual na papayagang makaakyat sa lupa ang mga nilalang ng dagat kung sila'y may mabuting puso. Ibinalik ko kay Randy ang mutya ng tubig. Pagkatapos ay nagkaroon na siya ulit ng mga paa. Ang mga umampon sa kanyang sinaaling Alicia at Mang Rolly, tuwang-tuwa nang malamang bumalik na siya. Ilang taon na rin ang nakalipas pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa amin ang lahat. Ang lahat na tila panaginip lang na naganap sa buhay namin bago kami namuhay ng normal. Sa ngayon, nagsimula kaming mamuhay ng magkasama na isang pamilya. Kasama ang anak kong itinuring niya ring tunay niyang anak. Sa amin pong lahat ng listeners na hindi bumibitaw at hindi nagsasawang mag-intay at makinig sa aming mga bagong kwento, maraming salamat po. Muli ako po ay si Miss Anne. Huwag niyo pong kalimutang mag-leave ng comment para naman mabasa namin. At kung meron po kayong sarili ninyong mga nakakapanindig balahibong mga kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share yan dito sa amin. Narito po ang aming email address, missanhorrorstories@gmail.com. Naka-flash po sa screen. Hihintayin ko po yan. At pakasakaling sa susunod na kwento ay yung kwento na ninyo. Kung bago lang po kayo dito sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa tuwing meron tayong bagong upload. Muli, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod nating kwento. Dito lang sa Miss Anne Horror Stories. May mga pangyayari